Nagbabadya na naman tumaas ang presyo ng krudo, gasolina sa presyong 10 piso sa krudo at tinatayang 5 piso sa presyo ng gasolina. Grabe, ano? Sa gitna ng mainit na impeachment trial ni Sara Duterte, ito namang nangyayari sa gitnang silangan laban sa gera ng Amerika versus Iran ay nagkaroon na naman ng palitan lang ng sinasabing hindi pagkakasundo ng magkabilang panig, kaya nga magtataas na naman ang produktong petrolyo sa world market na kasama nga sa sinasabing maapektuhan dito ang ating mahal na inang bayan. Sa nagdaan mga ilang buwan nga bago sa pagkatapos biglang ng sinasabing kaguluhan sa gitnang silangan ay talagang pumalo na ng halos 100 pesos ang presyo ng krudo at ang presyo naman ng gasolina ay umabot ng 90 pesos. Ito na naman tayo sa nalalapit na sinasabing pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo. Wala pa rin ginagawang kasalukuyan administrasyon na tanggalin ang excise tax, value added tax at ang sinasabing pinakamalalang nangyayari na dinidikta ng Big Three Company ang sinasabing oil deregulation law na matagal nang hinihiling ng mamamayang Pilipino na tanggalin na. Talagang tong oil deregulation law ang nagdidikta ang tatlong malalaking big time company sa pagtaas at pagpresyo ng crudo gasolina. Ito na naman tayo na talagang sa gitna na nangyaring impeachment ni Sara Duterte, walang magawa ang mamamayang Pilipino sa pagtaas ng crudo gasolina na alam naman natin na domino effect ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, pagtaas ng inflation rate. Talagang grabe na ang nararanasan ng mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, yung ating mga politiko sa Kongreso, sa Senado, ayahay lamang dahil hindi sila apektado ng pagtaas ng presyo ng crudo gasolina. Sana naman na merong isang politiko na tatayo na talagang bigyang pansin na nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan na sinasabi ng kaibingan ng mga motorista na tanggalin nga pansamantala ang oil, pagtanggalin nga ang pansamantala ang excise tax kasama na nga ang value added tax. At kung maaari, ang big time company ay talagang tanggalin din ang oil deregulation law na siya nagpapahirap sa presyuan ng ating petrolyo dito sa ating mahal na inang bayan. Nakakalungkot lang itong mga pangyaring ganito ay hindi natin kontrolado ng malalaking negosyante kasama ang mga kasabwat ng mga politiko. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimilon, magmamatyal dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.